Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po, ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. 28 tagpo. Pakinggan natin. Tuwang-tuwa ang aking mga kasama. Sina Kuya Ando, sina Mang Anaklet, at Mang Lauro. Lalong-lalo na ang mga pinsan ko. Tuwang-tuwa sa laki ng napanalunan. Maliban lamang sa akin. Hindi ko na maramdaman ng tuwa. Hindi kagaya dati. Simula yun, nung sinabihan ako ng mga kataga mula kay Magnum Kaliskis. Totoo nga bang hindi ako karapat-dapat sa biyayang ito? Tanong ko pa sa aking sarili. Habang hawak-hawak ko si Bagsi, ay hindi ko na masyadong napapansin ang mga nasa paligid. Sa kabila ng sari-saring papuring naririnig ko sa paligid, ay tila hindi ko na yun alintana pa. Si Kapitan naman, paglabas ko pa lamang sa ruweda ay nilapitan ako. Bagamat natalo ang kanilang pambato, ay hindi pa rin nagbago ang pag-aasikaso sa amin. Hindi talaga ako nagkamali. Talagang napakatindi ng iyong panabong ito. Sambit pa ni Kapitan, na sinang-ayunan din ng mga kasamahan niya. Ngunit sa kabila nun, kagaya ng nabanggit ko kanina, ay hindi ko maramdaman ng tuwa. At ang laging bumabagabag sa aking isipan ay ang mga sinabi ni Magnum Kaliskis. Pilit ko na lamang yung hindi ipalata at magpatuloy na lamang sa pakikisaya sa pistahan hanggang sa nakauwi na kami. Walang tigil sa kwentuhan ng mga pinsan ko. Si Kuya Ando, sina Mang Anakleto at Mang Lauro. Siguro naman esto, nabawi mo na ang perang ipinatago ko sa'yo, ano? Yung nawala. Hindi ba? Tanong pa ni Mang Lauro. Opo Mang Lauro. Tama po kayo. At ang perang yun ay itinatabi ko po ng maigi. Sambit ko pa. Ang totoo niyan ay halos dumoble na ang halaga ng perang na itatabi ko, yung ipinatago sa akin. Ngunit sa kabila nun, ay hindi na ganun ang aking kagalakan. Pilit ko na lamang binabaliwala ang aking mga naiisip. At itinuon ko ang aking sarili sa aming naging panalo. At para magawa yun, ipinaayos ko ang aming bahay. Tumulong din naman si Kuya. Hanggang sa tuluyan na nga itong maayos. Ang mga ganyang bagay ang paunti-unting nagpawala sa mga bagay na bumabagabag sa aking isipan. Hanggang sa lumipas na ang mga araw. At ang araw ay naging linggo. Hindi naman ako nakakaramdam ng pagkainip. Hanggang sa ang mga pinsan ko na ang mismong naghahanap ng maaari naming labanan o pagdausan ng sabong. Hanggang sa napadpad kami sa isang baryo na may kalayuan sa amin.
At kagaya ng dati, ay si Bagsik ang aking ilalaban. Kasama ko muli sina Kuya Ando, ang aking mga pinsan na sina Aping, Celso at Delphine, at sina Mang Anacleto at Mang Lauro. At kagaya din ng mga dati pa, ay sinusuri kong maigi ang magiging kalaban muna ni Bagsik. Hindi ko na alintana kung malaki ba o maliit, basta't huwag lamang matatapat sa isang alimbuyugin. Sa pagkakataong ito, ang magiging katapat ni Bagsik ay isang talisain din. Hindi ko lubos nakilala ang may-ari, subalit sikat siya sa baryong ito. Isa siyang nagngangalang Mang Teban. Para sa akin ay mas maigi na ito, sapagkat hindi niya rin kami masyadong kilala. Hindi niya iisipin ang panabong kong si Bagsik. At kagaya sa ibang mga sabungan, napakarami din ng tao. At kabilang dun, nung makita nila si Bagsik, ay nagtawanan pa ang ibang mga naroroon. May naligaw ata rito ah. Mukhang nagkamali ng pinasukan sa bunga. Sabay tawanan ng mga ito. Mukhang sisiw pa yan, boy ah. Kinulang pa ata sa patoka. Dagdag pa ng iba. At sabay tawanan muli ang mga ito. Nang biglang binulungan ako ni Aping. Yayabang ng mga taga rito ah. Kakain din ng mga yan ang sinabi nila. Sambit pa ni Aping. Mukhang masayahin ng mga tao dito sa isip-isip ko. Pero, hindi ko na lamang yun pinansin. Hindi na rin ako sumagot pa sa mga sinabi ni Aping. Kabi-kabilaan ng pustahan. Kung kaya't nagsipagpustahan na ang mga pinsan ko para kay Bagsik. At nang makita na si Bagsik na ang lalaban, ay natawa pa nga ang iba. Lalo na ang mga bagong nakakita pa lamang kay Bagsik. Tawa-tawa kayo. Titingnan natin mamaya. Sambit pa ni Aping. Nalalo pang nilakihan ng kanyang pusta. Kung kaya't nagtawa pa ang ibang mga meron. Ako naman, ay hindi ko na yun alintana pa. Pagkasalang sa ruweda, ay nakatapat ko na si Mang Teban. Napakatikas ng makakalaban ni Bagsik. At hindi na ako magtataka kung bakit sikat ito rito. Marahil yan din ang dahilan kung bakit pinagtawanan si Bagsik. Ibinitaw ko na si Bagsik sa ruweda at ganun din ang talisain ni Mang Teban. Nagpapakiramdaman ng dalawang panabong. Ang talisain ng baryong ito ay dahan-dahan na gumigiri. Si Bagsik naman ay parang umaatras pa, papalayo. Kung kaya't nagtawanan muli ang mga meron. Tatakbo na yung bantama! Tatakbo na! Sigawan ng mga ito, sabay halakhak ng napakalakas. At totoo nga, paatras ng paatras si Bagsik na parang ayaw lumaban. Hanggang sa nakarating na si Bagsik sa dulo ng ruweda. At tila wala nang ibang mapuntahan pa. Mukhang na-corner siya. At lalong nagsipaghagal pa ka ng mga tawa ng mga meron. Nang masukol si Bagsik,
ay kaagad sumugod ang talisain. Sinugod si Bagsik. Napakabilis. Nang sa isang iglap ay biglang umangat si Bagsik. Bago pa man makalapit ang talisain, nakaangat din naman ang talisain. Subalit pumaibabaw na si Bagsik at napailalim ang talisain. Salpukan ng dalawang panabong sa ere. Pagkalapag ay mukhang maayos pa ang dalawang panabong. At mukhang hindi masyadong nagkatamaan. Biglang natahimik ang pagtawa ng mga meron. Muli ay nagtatapatan ng dalawang panabong. Nang makaangat muli ang talisain, sumabay din naman ang palo si Bagsik. Subalit napaibabawan na nito si Bagsik. Salpukan muli ang dalawang panabong sa ere. Bagsak si Bagsik. Biglang nagsipaghiyawan ng mga meron. Tuwang-tuwa nang makitang bagsak si Bagsik. Panalo na! Panalo na! Sigaw ng mga ito. Subalit pagkalapag ay paika-ika ang talisahin. At bahagya itong lumayo na parang masyadong ininda ang kanyang tama. Ilang sandali pa'y nakabangon si Bagsik mula sa pagkakabagsak. Bagamat dumapa kanina, ay mukhang maayos naman ang lakad ni Bagsik. At habang tinitingnan ng kalaban, ay napaupo naman ang talisahin. Nagbigla itong sinugod ni Bagsik. Kinapitan sa bandang uluhan at saka pinupog ng palo. Biglang natahimik ang mga meron. Tila nakakita ang mga ito ng multo at hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Halos magwala naman si Aping sa kakasigaw. Bagsak ang talisain at mukhang hindi na makabangon pa ang talisain. Kagad nang umentra ang sentensyador at pilit pang pinatatayo ang talisain. Nang bigla na lamang lumaylay ang ulo nito. Nagsisigaw ang mga pinsan ko. Itinaas na ng sentensyador si Bagsik. Panalo si Bagsik. Ang mga pinsan ko lamang ang nagtatatalon sa tuwa. Ang mga meron na naroroon, biglang napaya. Hindi inaasahan na ang isang sinlaki lamang ng bantam na manok ang magpapataob sa kanilang pambato. Biglang natahimik ang kaninang mga maiingay. Yung mga nangungutya. At bukod pa ron, ay talo sila sa kanilang mga pusta. Natuwa naman ako dahil doon. Pero hindi kagaya ng mga nakaraan. Ay hindi na ako masyadong nabagabag pa. Parang alam ko na ang kalalabasan ng laban. Hindi naman sa pagbubuhat ang sariling bangko. Subalit ramdam ko na panalo na si Bagsik. Bago pa man magsimula ang laban. Ngunit ang dati kong kagalakan sa tuwing mananalo ay tila unti-unting nawawala na. Pinilit ko naman yung baliwalain. At sa pagpilit kong baliwalain ng mga bagay-bagay, ay napadalas ang aming pagsasabong. Ang dating minsanan lamang kada isang buwan ay naging kada linggo na.
Hindi ko na rin iniisip na parang masyado na akong nagugumon sa sabong. Itinuon ko lamang ang aking isipan sa mga laban. At ang aming maliit na barong-barong ay naipagawa na nga at naging isang magarang bunggalo na. Kung iyong makikita, ay hindi mo iisiping sa baryo ang bahay namin nakatirik. Parang mga bahay sa bayan ng kalidad. Magara. At ang buong kabaryo namin ay namangha. Ika nga ay katas ng pagsasabong. Napakadaming humahanga. At lalong naging bantog ako. At ang aking panabong. Subalit bukod dun, ang iba kong mga pinsan ay tila wala na rin iniisip kung di ang sabong. Kung saan may sabong, palagi akong sinasama. Hindi rin naman ako tumatanggi. Katunayan, ay sinasabihan ko pa sila na maghanap pa ng masasalihan. Kabi-kabilaan ang aming naging panalo. Ngunit ang iba naming dating pinupuntahan ay ayaw nang lumaban sa amin. Lalong-lalo na yung banda rito sa amin. Wala nang lumalaban. Kung kaya't maging ang mga topada sa bawat sulok ng baryo ay aming pinupuntahan. Minsan na may napuntahan kaming isang topada na kung saan ay mas malalaki pa ang mga pustahan kumpara sa isang sabungan na napuntahan namin. Dito yun, sa may bandang patungong bundok. Nagulat kaming lahat. Ang lalaki ng taya. At dahil sa laki ng pusta, ay kami ang tumapat. Talagang aakalain mong nasa malaking sabungan. Ganon ang pakaramdam ng aking mga pinsan. Ganon din sila Mang Anakleto at Mang Lauro. Ang pustahan ng araw na yun ay umabot ng 50 mil. Napakalaking halaga na nung panahon na yun. Ngunit bago maikasa ang laban, ay binulungan ko muna si Mang Lauro. Nasisiguraduhin ko muna kung anong panabong ang aming makakalaban. Ilang sandali pa, ang itinapat sa amin ay isang mayahin. Mayahin ni Mang Beloy. Kilalang mananabong sa aming lugar at may kaya sa buhay. Malawak ang kanilang palayan. Bukod dun, ay malakas tumaya sa sabungan. At kagaya ng isang batikang mananabong, magaling kumilatis ng panabong si Mang Beloy. Sapagkat nang itapat namin si Bagsik, biglang may narinig kami na nagsalita na masyadong maliit daw. Maliit daw si Bagsik upang itapat. Sumagot si Mang Beloy, "Walang maliit, walang malaki. Kung parehas naman na may tari. Sa ruweda na lamang magkakaalaman kung sino ang mananalo. Ang importante, matatapatan ng pusta." Sambit pa ni Mang Beloy. At nagtipon-tipon ang mga pumusta. At kagaya nga ng aking nabanggit, ay umabot ng 50,000 piso ang kanilang pusta. Malaki yun. Kung kaya't pinagsama-sama ni na Mang Anakleto, Mang Lauro, at ng mga pinsan ko ang kani-kanilang mga pera. At halos kinulang pa yun. Kung kaya't dumagdag pa ako. At ang ibang naroroon ay dumagdag din
upang matuloy lamang ang laban. At saka naikasa ang laban sa panabong ni Mang Beloy. Hati ang mga naroroon. Dinig na dinig mula sa sigaw ng mga ito. May mga pumusta kay Bagsik at may mga pumusta rin sa panabong ni Mang Beloy. Ngunit pansin ko na medyo kinakabahan na sinamang anak Leto. Ganon din sina Aping. Maging si Kuya Ando ay ramdam na ramdam ang tensyon. Matapos mailagay ang tarik, ilang sandali pa ay nagharap na kami ni Mang Beloy sa ruweda. At naghudyat na nga ng pagsisimula ng laban. Dahan-dahan ang ibinitaw ko na si Bagsik. At kagaya ito ng dati, na parang isang pangkaraniwang panabong lamang, na medyo may kaliitan kumpara sa kanyang kalaban. Pagkabitaw naman ng mayahin, ay nagpamalas agad ito ng napakagandang tindig, napakatikas, at dahan-dahan itong gumigiri, nagmamatsyag, at hindi basta-basta sumusugod. Si Bagsik naman ay kagaya pa rin ng dati, na patuka-tuka lamang sa ruweda, hanggang sa makarating ito sa bandang gitna ng ruweda. Ang mayahin naman, bagamat gumigiri, dahan-dahan ding naglalakad patungo sa gitna ng ruweda, hanggang sa magkatapatan ng dalawang panabong, at kagad pumalo ang mayahin. Napakabilis! Nakapalo din naman si Bagsik, subalit naunahan na siya ng mayahin. Napakahusay ng pagsugod ng mayahin na yun. Halos bumaliktad si Bagsik matapos ang salpukang yun. Nagpumilit agad na makatayo agad si Bagsik. Subalit hindi pa nakakatayo ng maayos, ay agad itong sinugod ng mayahin. Kinapitan sa ulo at saka pinupog ng palo. Bagsak si Bagsik. Halos umuga ang lugar dahil sa sabay-sabay na talo ng mga meron. Sa pula! Sa pula! Sigaw ng mga meron. Napapatalo na ang ibang mga kasama ni Mang Beloy sa bilis na ipinakita ng kanilang panabong. Papagitna na sana ang sentensyador nang nagpumilit na makabangon si Bagsik. Subalit patayo pa lamang si Bagsik, ay muling sumugod ang mayahin. Muling kinapitan sa ulo si Bagsik, at saka nagpakawala ng palo. Bagsak muli si Bagsik. Halos maglitawa na ang mga litid ng mga meron, lalo na ang mga pumusta sa mayahin. Pagkabagsak ni Bagsik ay bahagyang lumayo ang mayahin, na tila binabantayan ang kilos ni Bagsik at umiiwas sa kahit anong magiging sikad. Nananatiling nakadapa si Bagsik. Hindi na makapagsalita pa ang mga pinsan ko. At mukhang pinagpapawisan ng malagit si Mang Anak Leto sa laban na ito. Ganon din si Kuya Ando, na tila napasakan ang bibig at hindi na makapagsalita pa. Entra na ang sentensyador nang biglang nagpapapasag si Bagsik, at unti-unti ay nakatayo ito sa sarili nitong paa. Animoy rumaragas ang ulan ng ingay ng mga meron nang makitang makatayo ulit si Bagsik. Dahil doon, ay kagad na lumapit ang mayahin
at mukhang magpapakawala ulit ng palo. Subalit bago pa makapalo, ay biglang nakangat si Bagsik. Biglang nakabitaw ng palo. Nagpalitan ng palo ang dalawang panabong. Bagsak muli si Bagsik. Ang mayahin naman ay nakatayo pa rin paggalapag. Subalit biglang nag-ibang tindig ng mayahin. Mukhang nasungkitan nito mula sa uling salpukan. Mula sa pagkakabagsak, nakatayo muli si Bagsik. At muling nagtapatan ng dalawang panabong. Nag-aambahan. Nang muling magsalpukan ang dalawang panabong. At sa pagkakataong ito'y bagsak ang dalawang panabong. Walang humpay ang sigawan ng mga tao. Tablo na! Tablo ng laban! Sigaw ng mga meron. At ilang sandali pa'y saka na pumagitna ang sentensyador. At dinampot ang dalawang panabong. Nang pinagharap, biglang tumuka ang mayahin. Sigawan muli ang mga tao. Gumanti din naman ng tuka si Bagsik. At muling tuloy ang laban. Muling inilapag ang dalawang panabong. Pagkatapat, ay kagad nagpalitan ng palo ang dalawang panabong. Bagsak muli si Bagsik. Bagsak din ang mayahin. Mukhang tabla na kalaban. Mukhang tabla na. Sigaw pa ng iba. Tabla na yan. Mukhang tabla na. Dagdag pa ng ibang mga meron. Dinampot muli ng sentensyador ang dalawang panabong. At muling pinagtapat. Tumuka agad si Bagsik. Pinaghiwalay muli ng sentensyador ang dalawang panabong. Habang inaantay na tumuka ang mayahin, biglang tumuka si Bagsik ulit. Halos magwala ang mga pinsan ko sa kakatalon. At maging si Mang Anak Leto ay tila naglulupasay sa labis sa tuwa. Ilang sandali pa, ay pilit pang pinatayo ng sentensyador ang mayahin. Nang pagkabitaw, ay bumagsak na lamang ito. Itinaas ng sentensyador si Bagsik. Panalo si Bagsik. Tuwang-tuwa ang mga pinsan ko. Subalit bago ko pa makuha si Bagsik, ibiglang nahagip ng aking paningin sa may gilid ng ruweda ang isang lalaki. Pamilyar siya sa akin. Si Magnong Kaliskis. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lamang pong i-shout out ng happy birthday po kay Luis
On September 30, more birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Ang pagbati pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji na sila Rudy the Boy Valera and family, Ritz Consulta and family, Sir Christian Vergara and family, kay Kaeman Cueto and Ariel Cueto and family, Rodelio Jelay Maglinaw and family, Ted Williams Amutan and family, Fascio Hernandez and family, at sa Dangkalan family, sa Three Angels ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Ali Gabriel, Olivia Norin Elise, at kay Ma'am Maylin Dangkalan, asawa po ni Boss Benji. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jing Fuenzalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, boss, sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ariel Del Mundo. Boss, shoutout po. Kay Boss Fremogi De Vida, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Hads, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Ingat kayo dyan palagi. Shoutout po sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. From Boss Rene Villaruel, boss, shoutout po. Shoutout din po sa Pandy Pain Bake Shop at Trento, Agusan del Sur. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Robin Salvador. Boss, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon. Boss, shoutout po. Kay Boss Roel Muwalya. Boss, shoutout po. At kay Mr. Anton Nakan at kay Mr. Norbayan Gumilong. Shoutout po sa inyo. From Boss Janyo din. Shoutout po sa inyo. Ang furniture shop ng San Martin, Angon Rizal. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito mula po kay Ma'am Arlene Malate, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ronnie Roldan, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Randy Salvador, boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Pasensya na po, medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel, boss. Shoutout po. Maraming salamat po. Si Boss Jimmy Kua, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure, boss. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas, boss. Shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay, boss. Shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara, shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang My Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia,
Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Tapos Liay Estoque, shoutout. Tapos Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout.
Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reyna Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.